Okay, mga kapatid, ito po, natapos na namin itong B6 na Honda Accord ni Canoriel, taga Santa Cruz, Laguna. Hindi, Pagsanhan, Laguna. Ito po yung naputulan ng timing belt, itinaw po dito sa atin. At yun nga po, nung binuksan natin ang makina nito, hindi naman nagpalit ng timing belt yung mekaniko na huling humawak. Kaya nga po, naputulan. Ngayon kahapon, tumawag sa akin si Canoriel at medyo meron daw siyang anxiety dahil kung hindi naman daw magiging maayos itong sasakyan niya, baka daw po hindi niya nagamitin. So ninenervyos siya, baka daw po lumaki yung damage dito sa sasakyan. Pero doon nga po sa ipinakita kong vlog nung isang araw, hindi ko binaba ang makina nito. Binuksan ko lang yung ibabaw, yung cylinder, yung takip, no, yung head cover. Ang problema dito, dalawa kasi ito eh. Dahil nga B6 to, dalawa yung cylinder head nito. So yung assembly nung rocker arm assembly, pinagbubuksan ko lahat yon para masigurado ko na walang sirang rocker arms or walang valvula na nabaluktot bago namin kami nag-proceed doon sa pagpapalit ng timing belt. Sabi ko nga po sa inyo, ito pong makina na to ay meron pong dalawang klaseng makina. Yun nga pong interference at non-interference na engine. Ito po, nandoon po siya sa non-interference, kaya kahit naputulan ng timing belt, hindi po naguntugan yung piston saka yung valvula kahit na ilang beses na ipina-start po ito nila Canoriel. Ang nangyari pa nga po dito, nung nalaman nga daw po doon sa kanila na stuck siya sa traffic, nasira yung sasakyan, may nagdala pa ng battery dahil na-drain na yung baterya niya. So sinubukan nilang i-start ng i-start, yun nga po pala, putol na yung timing belt. Hindi naman tinamaan yung mga valvula dahil ang kagandahan, ang swerte ni Canoriel, ito po ay non-interference na engine. Kaya po, ito na. Umaandar na po. Ayan, tignan nyo ngayon. Tahimik na tahimik din yung makina. Ayan, umiikot itong serpentine belt natin. Lilinisin na lamang ito yung mga tapon ng fluid yan, ng ATF. Kasi kinalas namin yan, kaya tumapon yung ATF. At yung sa engine dito, lilinisin na lamang po namin yan, yung mga tapon ng langis doon kapag siguro pag naglalagay ito ng engine oil, yan na tumatapon. At Canoriel, kung mapanood mo itong vlog ko ngayon, ready na itong sasakyan mo, pwede mo nang makuha at ang maiiwan na lang dito sa amin ay yung iyong Suzuki Vitara na 6 cylinders din dahil hindi pa po dumarating yung pyesa. Pero hopefully ngayong araw na to ay darating na yung pyesa. Mga kapatid, ito pa yung isang tanggap natin dito. Jomar, maingay ito eh. Ano nakita mo sa ingay sa makina? Ha? May nakita ko sir na tukod na valvula. Tukod na valvula? Opo. Saan? Sa uno? Uno po. Sa uno? Sa tres din? Kaya pala medyo maingay. Tapos ito, mausok. Yung tambucho, maitim. Pero walang power. Sa patag, okay lang yung takbo nito. Pero kapag ka daw sa paakyat, hindi na halos makaakyat. Ang nakita ko kanina rito, nung ito ay iniscan ko, ay yung kanyang map sensor. Hindi talaga gumagana. No? Wala man lang data, wala man lang values na lumalabas dun sa map sensor. Pinatanggal mo na yung map sensor? Sir, pinano ko na. Okay. Ngayon, ito mga kapatid, may issue rin ito dito sa kanyang ECT. Nasaan na yung mga wire na nakita ko rito? Ito. Ayan o. Galing na to sa isang garahe dyan sa Cavite rin. No? At nirekta-rekta nga yung mga wire na to. At ito ay papunta dito sa kanyang ECT, Electronic Coolant Temperature Sensor. Ito, pakita mo. Dito. Yan. So may issue to kapag ini-scan namin, may issue siya dito sa sensor na ito. At yun ngang wires niya ay magulo, ganito ang itsura. Pero connected naman siya, kaya lang nare-recognize pa rin ng scanner na meron siyang circuit high dito sa ECT niya. Kailangan tanggalin mo rin yan at tututukan ko ng ohmmeter. No? Kailangan ma-check natin yung resistance niyan. May resistance yan, hindi pwedeng wala. Tapos, ito ay, sabi ko nga, galing sa isang garahe dyan sa Cavite at ito daw ay ipinalinis na yung kanyang EGR. Pero sobrang dumi mga kapatid. Ito, tingnan nyo, sobrang dumi. Ayan o, silipin nyo o. Maitim na maitim yung kanyang EGR. Kakapalinis lang daw ito dyan sa isang garahe sa Cavite. So, malamang, maglilinis na rin tayo nito. Ha? Siguro, tanggalin mo muna yung EGR, tapos tutukan mo ng linisin to. Kasi ito, ibabiyahin ng Mindanao. Pabalik-balik daw ito sa Mindanao. Kaya po, kailangan, sa susunod na biyahe nila na ito, ay maayos na. Yung pong issue niya doon sa map sensor, tinitiis na lamang po nung may-ari.
Kasi may pagkakataon na okay, may pagkakataon, mas marami yung wala na power. Kaya nga sabi ko, yung map sensor talagang kailangan na po natin palitan yan. Yung MAF, no? Mass Airflow Sensor. Mga kapatid, meron silang problema doon sa kanyang Mirage, Mitsubishi Mirage. Yes. No? Ma'am, sige nga, paki-explain mo ano bang nangyari dyan sa Mirage nyo. Bale, yung Mirage kasi namin, nag-start siya, pina-PMS po namin nung around June 7 po yata yung if natatandaan ko. Month ago. Tapos syempre po, pag PMS, i-check lahat. Tapos ang nirecommend po, need na pong palitan yung brake pads and then ipapahasa yung brake Resurface. Resurface po. Tapos after po noon, parang after i-change, mga after 1 month, may narinig na kami may tumutunog. So nung bago kayo magpa-PMS, hindi pa umiingay yun? Wala pa po. Wala pang ingay? Wala pa po. Nung pinalitan yung brake, yung sa brakes, wala din kami narinig. After a month pa po siya lumabas. Tapos ano pong ginawa nyo? Nung, syempre po, dun sa pinagpapagawaan namin, may warranty or syempre po, pre-check up kasi nga doon na po kami nagpa-PMS. Binalik namin doon. Binalik nyo? Opo. Tapos nung binalik namin doon, ang nangyari na po, ang ginawa, pinagpalit-palit yung, hindi daw po kasi compatible, kaya may narinig kaming ingat. Alin yung pinagpalit? Parang sabi brake pads. Yung brake pads. So, yung halimbawa nasa right, nilagay sa left. Opo. Para daw po, yun daw po kasi yung problema. Hindi daw compatible, ha? Tapos po, nung... Tatawa si Kuya Ronald. Tapos nung tinest drive ko po mula Dasma, pauwi ng Bacoor, meron pa rin. Meron pa rin. Opo. Tapos after nun, binalik ko ulit sa kanila. Pangatlong balik na yun. Tapos anong ginawa? Po, yun na, test drive muna. Tapos nung naririnig na nung mekaniko, sabi, rack and pinion daw po. Rack and pinion. Tapos yun na, nung... Pero doon sa preno, anong ibang ginawa nila doon? Parang may nabanggit ka na slider ba yun? Parang wala po yata. Hindi ko po Yung slider na may pinalitan yatang slider o nilinis o wala Ay, opo, may pinalitan na parang goma. Kasi daw po, parang meron siyang punit, papasukan na ng tubig. Ang tubig. O yun nga, sa slider yun eh. Okay. Yun po doon, pinalitan. Bayad po kami na... Yung pagbalik-balik nyo, may gastos ba yun? Kasi po may pinapalitan kada balik. Kada balik. Pero yung labor, bawas siguro. Wala po, opo. Ang parts lang po yung binabayaran namin. Kaso ang mahal pa rin po yun. kasi, opo. O yung pangatlong balik, ano na nangyari? Yung rack and pinion na ang Ayun, pinalitan. rack and pinion naman. 20,000. Anong model ba itong sasakyan nyo? 2019 po. 2019, ilan ang tinakbo? 77 na yung order. 77, bihirang-bihira yung rack and pinion na masira sa ganong edad. Siguro kung pinanggagrab talagang yun. Yung lagi pong tumatakbo. Di sige, nung nagpalit ng rack and pinion, magkano ang binayaran nyo sa rack and pinion? Magkano ang nagastos? 20,000. 20,000! Okay na sana yun. Masaya ka na sana dahil nagpalit na ng rack and pinion. Alam mo, wala nang Pero problema. bakit kayo nandito ngayon? Ganun pa rin. Ganun na rin. Pagka-uwi po namin noon, wala pong tumutunog. Tinest drive po ng ilang beses. Pagtapos palitan ng rack and pinion, wala talaga. Ganun pa rin. Then after a week, kasi po mag-grocery kami at mamamalengke, doon na po, meron na ulit. Meron ulit. May tunog ulit. Kaprasong takbo lang yun, sir. Mula po Bacoor to palengke ng Imus. Yun, Malapit lang. Yun, Tunog. malapit lang, mingay. Pero kasi, tulad nga nung nag-usap naman tayo kanina, sabi ko, kailangan talaga ma-check natin. Sabi ko nga, kinakalas-kalas ko lahat yan para malaman natin yung problema. Pero modelo kasi sa sasakyan, yun nga, 70,000 lang tinakbo, hindi mo pinag-grab. Yung ingay kasi na reklamo ni ma'am, hindi to ingay nung suspension. Kasi pag umaandar, doon siya merong parang granahe na umiingay. Pag sinabing granahe, sa English ay gear. Tama po. Mga granahe, gears. Ang mga gears, nasa loob ng transmission or differential. Kaya nung inangat namin yung mga gulong at pinaandar, maingay talaga yung mga granahe ng kanyang differential. So ngayon, ibinababa namin yung differential. Mabuti na lang, ma'am, at meron kami nung ganyang transmission. Kasi mga kapatid, yung mga transmission ng Mirage, hindi po yan basta-basta nare-repair. Pag nasisira po yung transmission, nagpapalit talaga. Yung pinagpalitan, meron kami dyan. Ang kailangan naman namin doon, yung differential, hindi yung mismong transmission. Magkahiwalay ko kasi, CVT kasi yan eh. CVT transmission at differential in one package. Kaso ang nasira sa'yo yung differential. Kaya yun ngayon, yung gagawin natin. Mas mura pa yata yung singil namin kaysa doon sa rack and pinion eh. Opo.
Kasi kasama na po lahat dun. Oo, kasama na dun eh. Yung rack and pinion mo, 20,000. Naningil sila ng labor doon? Kasama na daw po. Yun ang sabi sa akin. Doon po sa 20,000, kasama na yung labor. Mm-mm. Tapos, sira pa rin. Sira pa rin po. Hindi naman yun ang sakit. Yun. Sabi, sabi niya malayo. Tapos sabi, ganun yun kasi, mabalik pa tayo doon kaysa bumalik tayo. Pumunta na tayo sa Antipolo. Ito na yung Mirage at ito siguro yung ano mo, no, yung rotor disc mo Opo. na pina-replace, no? Pina-reface po Oo. lahat. 4 na gulong. Apat yung pina-replace. Kailan lang to ni-replace? Nung June lang po. Ito, bearing na CBT to. Oo. Maganit siya, oh. Ito, ang ganda ng ikot, oh. Oo. Oo. Tignan nyo, ito nadadala niya eh. Papihit mo nga kay sir, kay kuya. Sige, buhatin mo pare, buhatin mo. Mabigat lang eh. Ikot nyo lang. Ayan yung piyesa natin, oo. Ngayon ito sa inyo, tignan nyo sa inyo. Oh. Maganit, ano po? Oo. Oh, kaya pag nagpi-freewheeling, nagkakaroon ng ingay. Tulad nung sabi ko kanina sa inyo, pag wala na ibang problema, makakauwi kayo. Pagka meron pang ibang problema, uwi pa rin kayo. Wala mo tayong magagawa. Pero at least nandiyan yung pamalit natin. Nagbukas na tayo ng ibang differential. So doon kitang-kita na yung bearing nyo, magas pa nga ikot. So kapag ka nagpi-freewheeling, ano pa naman yan sa belt? Dito yan, ma'am, oh. So kaya pag nagpi-freewheeling, maganit yung ikot niya, nagkokos siya ng ingay. Kung hindi sana mali yung diagnose, siguro umabot na rin ng 30,000 ng gastos mo dito. Oo, kasama po PMS. Kasama yung mga ganun. PMS. Nandun po lahat ng 30 receipt. plus kasi 20 plus yung huli, no? Opo. So yun, Mahigit. kapag maling diagnose, siyempre, sayang yung pera na gagastusin. Dito si Kuya Aaron, itong bumili ng Honda City. Kuya Aaron, bakit naman binili mo tong Honda City na to? Nung nakitingin po kami ni Mrs., yun pa yung parang in common na nagustuhan namin, parang nalabad per site. Nalabat per site. Sa unit po yung model tsaka yung ano. So, kami naman po nag-browse. Siguro mga isang buwan din po naitingtingin. Oo. Hanggat sa nakausap po kami ng ilan na okay po yung papel, tapos okay daw po yung description or yung condition ng unit. So, ako naman po ito, tinignan po namin, pinuntahan namin bawat isa. Ito po yung huling-huling pinaka-deal na... Ito? Opo. Oo. Naka-deal po namin na okay naman daw po mare-repair. Mare-repair. Di naman daw po, okay daw po manakbo, wala daw po problema. Bukod po dun sa mga dineclare niya na issue na binlag niya po kanina. Ayun. Kuya Aaron, hindi ka ba nanonood ng mga vlogs ko na sinasabi ko itong mga ganitong IDSI, wag niyong bibilin? Kasi nga po sir, nanonood kami ni Airpods po, mga vlog niyo, kaya po napunta kami dito eh. Na-miss mo siguro yung sinabi ko na, kasi yung IDSI, unang-una, hindi ko naman sinabing hindi siya maganda. Siyempre, Honda yan eh. Kaya lang, kapag ka naluma na, ang laki na maintenance nito kasi ang spark plugs nito, 8. Tapos ang yung ignition coil mo, 8 rin. Diba? Tapos dahil nga sa medyo luma na siya, CVT pa ang transmission nito, napakalaking gastos kapag ka ito nagkaroon ng problema at ito na nga ang bumagsak sa inyo ngayon. Oo, sira yung kanyang oxygen sensor, bank 1. Tapos yun nga, namamatay. Kailangan na gagasolinahan mo pa ng gagasolinahan. Tapos puro sludge din yung loob ng makina niya. At ang pinaka hindi nga okay dito, yung kanyang shock absorber, tanggal na yung tornilyo mismo dun sa ibabaw. Rubber lang daw yun. Rubber lang. Shock mounting. Ito rubber lang. Ano lang daw, Oo. bumigay lang daw yung rubber. Bumigay lang po yung rubber. Wala na nga po yung shock oh. Nabunot na po yung shock nyo eh. Sabi Dapat niya, ganito ano po lang yan, yan. itong kabila oh. So ito yung sinasabi niyang rubber na nawala. Opo. Pero yung shock po, itong tinutornilyahan nito, yung mismong shock, wala na, nabunot na po oh. Kaya kayo, pwede na po kayong ma-aksidente rito. Kasi yung shock, yung tornilyo rito, ang kumakapit dito sa body, at yung sa baba naman, doon sa suspension. Kaya isang malaking lubak niyan, pwede kayong ma-aksidente, matatanggal po yan. Yung, malamang yung shock absorber, bumaba ng ganon. Oh, so tanggal na siya, wala nang nakahawak. Hindi katulad ng ibang mga shock absorber na may 3 tornilyo dito. Ayun. Pero ito kasi, ang talagang humahawak ng shock absorber ay itong tornilyo dito sa body. Kaya napakadelikado na po niyan. Ngayon, yun nga, maraming sludge.
Tapos nakarekta yung Fan po. nakarekta yung fan. Magkano mo to nabili? Ang una po kasi ang unang posted price niya nasa 150 pa. 150. Tapos hanggat sa nagtawaran po kami na umabot po ng 133. Oo. Tapos kung magawa po niya yung issue na sinabi namin about sa check engine, magpo-proceed po kami doon Magpo-proceed sa deal po namin. sa bilihan. Opo. Oo. So natanggal naman nila yung check engine. Natanggal po. Kaso nung chinek po kanina doon sa scanner, doon sa OBD port, Oo. natanggal po, binura lang pero hindi po nagawa. Hindi nagawa. Nakaka-rent pa rin kasi yung yung kanyang oxygen sensor na issue. Eh ang oxygen sensor nito, kung hindi ako nagkakamali ha, nasa mga 13,000 pesos. Kung nagkakamali ako, swerte nila. Pero sabi ko nga kay Aaron, siya na ang magtanong sa kasa sa bilihan mismo ng pyesa ng Honda para sigurado siya sa presyo. Walang problema yung kahit ikaw na mismo yung bumili. Mamahal po ito. Mahal to. Mahal na nabibili to eh. Hindi ko lang alam. Pinagawa raw pa niya yung central lock. Mahal nga raw. Ito, mahal ito, no? Ang mga pang-ilalim nito, syempre, i-check natin. Pati yung mga gulong, kalbo lahat. Ito yung gulong na, na lang yung inukitan. No? Delikado na yan eh. Yan po yung usok na sinasabi natin. Amoy langis po kasi. Hindi po siya normal. Ayan po, may langis. langis. Oo. May langis na po na lumalabas dito sa tambucho nyo. Same po lahat pinuntahan namin. Puro ganito po. Iba-iba Talagang pong ang gusto gear. mo ay DSI talaga o Honda Seating ganito? Opo, ganito pong Honda City. Okay. So ngayon, nung nakausap mo siya, anong kwento? Masarap makinig kasi ng kwento ng mga nagbabuy and sell eh. Anong kwento? Ang unang kwento niya, sir, is, yung nga daw, dalawa daw kasi yung sasakyan niya. Isang Mirage na pang grab niya, ito po pang sundo sa misis niya. Nagbibiyahe daw po siya from doon po sa location nila sa bahay nila to po daw para Metro Manila. Metro Manila to Bulacan. Opo, parang ganun po. Tapos yung kailangan lang din daw po nila ng funds pang dagdag po dun sa therapy session po ng anak nila. Ayun, ng special needs po. pagdating doon, wala na tayong magagawa doon eh. Totoo man yun, no? Hindi eh, no? Opo, so ang kinonsider ko na lang po siguro, mag-alaan po ako ng extra budget sana. At nagdasal ako ng konti kung saan ang una po yung maging problema, kakayanin po ng budget. Kaso yan sir, nung nagpunta kami dito kasi gusto ko na po talaga ma-check. Kahit nung linggo pa kaso wala pong open na bank. 2 araw pa lang pala sa inyo to. Opo, nauwi po namin. Sobrang late na po ng Sunday night. Sunday night. Parang araw, nagbiyahe po kami. Nauwi po kami mga past 11 na. Mahirap talagang bumili ng sasakyan pag gabi tapos itim pa yung nabili nyo. Hindi naman siya nag-overheat. Puro sludge na po kasi oh. Kaya sigurado ang loob po ng makina nyo ay ganito rin po ang kondisyon. No? Kaya namamatay-matay, minsan nag-low power kayo. Grabe na po yung sludge. Kumusta naman yung papeles nito? Okay naman? Sa papers po, napacheck naman po namin sa LTO. Legit naman po siya. Oo. Wala naman pong alarm. Tapos may original signatures ng owner. Yun nga lang po na So hindi rin siya yung first owner nito. Hindi po. Hindi po niya binenta tinransfer. lang. Oo. Kung ano po siya, second owner po kung sakali. Second owner dahil doon sa deed of sale na Yes nakita po. mo. Oo. So pangatlo ka ngayon. So Pangatlo ikaw po ita-transfer mo na to. Opo. Wala bang mortgage doon sa CR? Wala naman po hindi po siya na-encumbered. Bakit ba alam mo yung mga ganyan na encumbered na yan ha? Ma-share lang po sir, ako po yung nagtatrabaho sa SB Finance. Sa SB Finance. So ano bang meron diyan sa SB Finance, sir? Sige nga. So sa SB Finance po, marami po siyang in-offer na all types of loan from salary loan, ORCR for cash, and yung sa amin po is yung motorcycle loan. Ayun. So yung mga gustong mag-loan ng motorsiklo, dadaan sa iyo 'yon. Yes po. Visit lang po kayo sa any accredited partner na dealership po ng SB Finance. Itong mga mekaniko namin dito, gusto yatang bumili ng motor eh. Ay, go lang, sir. Tingin mo ba, ma-approve ba sila? Process lang natin yan, sir. Mabilis lang i-process. Salamat po sa panonood nyo. Umasa po kayo na yung trabaho natin, gagawin nating mas maayos pa. Kaya lang ngayon, yung opisina magulo dahil tayo po ay nagre-renovate. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.